Gerard binalak na kalabanin si Testarossa, Laplace or Laplas muntik nang mamatay sa kamay ni Luis dahil na-reveal na ang tunay niyang katauhan. Luminous madaling tinapos ang buhay ni Mariang Palad at nang kanyang malaman na nawala ang kabaong ay labis ang kanyang pagkagalit kung saan kinumpronta niya si Granville, samantalang si Granville ay bumalik sa pagkabata kung saan ito ang prime ng kanyang lakas. Kaya naman simulan na natin ang chapter 142 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! Pagkatapos mawalan ng malay ang babae para lamang maisamon si Misery, ay napatanong si Johan kung pwede raw bang ipaliwanag ni Gerard kung ano ang nangyayari dahil saan daw nagpunta si Bert. Samantalang napatanong din si Gerard kung bakit dahil itiniya ni A ng kanyang buhay para mapalabas lamang si Bert, ang Bert na sumasalamin sa kanilang kulto na itinuturing nilang Panginoon. Subalit nakipagpalitan lamang daw ito ng ilang salita sa counselor ng Tempest sabay umalis sa lugar. At dahil sa kanyang pagkainis ay binalak niyang atakihin si Testarossa at nasabing dahil daw kay Testarossa inabando na sila ng kanilang Panginoon. Nang malapit nang tumama ang sandata ni Gerard ay humarang si Moss sa kanyang harapan, sabay binali nito ang sandata ni Gerard. Pagkatapos noon na hinawakan ni Moss ang kamay ng kalaban na labis na kinahiyaw ni Gerard. Paalala ni Testarossa kay Moss na hindi nito pwedeng patayin si Gerard o kahit si Johan, subalit pagrereklamo ni Moss na bakit naman Lady Testarossa ininsulto ka ng dalawang lalaking ito at sa sumunod na eksena ay isang bagay ang lumupag sa lamesa ng dalawang counselor. Tanong ng isang counselor kung ano ang bagay na lumipad sa kanila at laking gulat nila nang makita nila ang isang tenga na siyang pagmamay-ari ni Moss at sinabi tuloy ni Testarossa na kailangan pa ba niyang ulitin pa ang kanyang paalala. Humingi agad ng sorry si Moss dahil sa kanyang pagiging selfish at nang pagalingin niya ang kanyang tenga ay kanyang naisip na siya ay nagkamali dahil nakalimutan niya ang tunay na pagkatao ni Testarossa dahil sa magandang mood na pinakita nito sa mga nagdaang araw. Sinabi ni Testarossa na kung naiintindihan na raw ni Moss ay patatawarin niya itong muli kung kaya't masasabi niya raw sa kanyang sarili na napaka-generous pa rin niyang nilalang at tanong niya kay Moss kung sang-ayon ba ito sa kanyang sinabi at sagot naman ni Moss na walang duda ang pagiging generous nito. Bigla namang pumasok ang mga inquisitor upang ulihin si Gerard habang sa isip ni Gerard na hindi dapat ganito ang nangyayari at tanong naman ni Testarossa na mabuti lamang daw ba ang kalagayan ng babaeng nagsamon kay Misery at sagot ni Moss na sigurado siyang nabawasan ang buhay ng babae pero hindi naman ito mamamatay ngayon. Pinapakinggan ni Gerard ang usapan ni Moss at Testarossa at sinabi muli ni Moss na hindi siya sigurado kung magigising pa ang babae at sagot ni Testarossa na nakakaawa naman ang babae at sana daw ay sinabi niya kay Misery na pagalingin ito bago siya umalis. Inisip muli ni Gerard ang mga nangyari at napagtanto na hindi natural ang pag-uusap na ginawa ng kanyang Panginoon kay Testarossa dahil nag-usap ang dalawa na para bang magkakilala na sila ng matagal at naalala niya na sinabi ng kanyang Panginoon kay Testarossa na bakit tumanggap ka white ng pisikal na katawan. Dito ay narealize na ni Gerard ang pagkatao ni Testarossa dahil ang tinutukoy daw ba ng kanyang Panginoon ay ang original white demon, kaya naman habang malinaw na sa kanya ang lahat ay napapatawa na lamang ito samantalang si Johan ay naguguluhan sa ikinikilos ni Gerard. Tumawa siya ng malakas na para bang nababaliw na sa ngayon samantalang ang chairman ay napapaisip kung ano ba ang nangyayari hanggang si Gerard ay mawalan ng malay dahil sa kanyang nalaman. Dinala ng mga inquisitor sila Ain at Gerard at nasabi naman ni Testarossa na tanging si Johan na lamang ang natitira at sagot naman ni Johan na ang council ng mga tao ay hindi pwedeng tanggapin na sila ay pamunuan ng mga halimaw at tanong niya sa lahat kung sumasang-ayon ba sila sa kanyang sinabi. Hindi naman kumibo ang ibang counselor kay Johan kaya kanyang nasabi na walang nakakaintindi sa kanilang ideals kung kaya't deserve daw talaga ng mga counselor na mapatay ni Bert kanina. Kailangan daw nilang mamatay ng sama-sama at umasa na mabubuhay muli sa pamamagitan ng ability ni Bert. Pero sagot ni Testarossa na isang kahanga-hanga ang gusto ni Johan, subalit nakakalungkot naman daw dahil nabigo ang kanyang plano. Pinalo ni Johan ang kamay ni Testarossa at sabing kung hindi daw dahil sa kanya ang kanilang plano ay magtatagumpay sana, kaya naman sana daw ay mamatay ang demon na si Testarossa at masunog sa impyerno. Ngunit imbis na maasar si Testarossa ay mas lalo siyang natuwa sa sinabi ni Johan dahil para daw musika sa kanyang mga tenga ang mga salita na kanyang narinig. Nakakalungkot man daw ay wala siyang karapatan upang parusahan ng personal si Johan dahil ang krimen na ginawa nito gaya ng pagtataksil at pagtulong sa mga kalaban ay lilitisin ng mga inquisitor mula sa bansa ng Ingrasya. Sinabi ni Johan na siya ay bitawan dahil sino daw ba ang mga ito upang siya ay hulihin dahil alam naman daw ng lahat kung ano ang magiging resulta ng ginagawa sa kanya ngayon pero siya ay
pinapatahimik ni Testarossa dahil wag na raw itong umiyak na parang bata. Kailangan daw pagbayaran ni Johan ang kanyang kasalanan dahil kailangan itong sumama sa kanyang kaibigan na si Gaban at sigurado raw si White Demon na magiging masaya ang kanilang reunion habang si Johan naman ay nakikiusap na siya ay bitawan dahil ayaw niyang sumama sa mga Inquisitor ng Ingrasya. Natatawa naman si Testarossa sa mga nangyayari habang ang chairman ay naisip na kung gumana ang plano ni Johan ay siguradong patay na silang lahat ngayon, pero dahil daw kay Testarossa ay naiiligtas ang kanilang buhay. Hindi raw gumamit ng dahas si Testarossa dahil sumunod ito sa batas upang maresolba ang problema, pero naalala niya din na pinutol nito ang tenga ni Moss. Napapaisip daw si Testarossa kung hanggang saan nakita ni Rimuru ang insidenteng nangyari at sagot ni Moss na sigurado siyang nakita ni Rimuru ang lahat simula ng umpisa hanggang sa uli. At sagot muli ni White Demon na totoo ang sinabi ni Moss kung kaya't sobrang galing daw talaga ni Rimuru bilang isang ruler. Dahil daw sa nangyari ay siguradong magiging seryoso na si Guy sa kanyang ginagawa kung kaya't kailangan nilang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan kung sakaling magkaroon ng labanan. At sagot ni Testarossa na tama ang sinabi ni Moss dahil kahit anong sakuna pa ang kanilang kaharapin ay kailangan nilang ipakita sa publiko na walang sino man ang haharang sa dadaanan ng kanilang Master Rimuru. At tandaan daw ni Moss na malaki ang inaasahan sa kanya ni Testarossa at pakisabi na rin daw ito kay Shen para sa kanya. Pinakita naman si Shen sa bandang norte kung saan sila ang pumipigil sa mga demon habang hinihintay nila ang pagdating ng mga sundalo ni Elmisha. At dahil hindi naman talaga dedicated si Guy sa pagsakop na kanyang ginagawa, ang mga demon na kanyang pinadala ay nagsiatrasan sa isang kasapmata lamang nang mapansin nilang lugi sila sa laban. Ito ang hudyat ng paginto ng kaguluhan sa norte ng Western Nation, pero sa kabilang banda ang totoong banta ay magsisimula pa lamang. Sumunod ay pinakita namang tumatakbo sila place kung saan hinahabol naman siya ni Luis at nang ito'y kanyang atakihin ay nagawa itong maiwasan ng payaso kung kaya't nasabi ni Luis na medyo naiirita na siya sa pagiging malikot ni Laplace. Sagot ng payaso na gusto niyang inisin si Luis ng konti pero mukhang mas kalmado ito sa Demon Lord na kanyang pinatay at hula niya raw ay mas matanda ito ikukumpara kay Roy. Sagot naman ni Luis na parehas sila ng lakas ni Roy at magkamukha rin silang dalawa, pero sagot naman ni Laplace na hindi siya naniniwala dahil walang nagawa si Roy sa kanya noong sila ay naglaban. Muling inatake ni Luis si Laplace at sinabi muli ng payaso na kung parehas lamang daw ni Luis ang lakas na meron si Roy ay hindi siya magagawang talunin nito. At dahil sa pagtawag ni Laplace ng Big Bro kay Luis ay nasabi tuloy ni Luis na mas mainam kung tatawagin siya sa pangalan nito at bukod pa raw doon ay hindi talaga sila magkasundo ni Roy. Sagot ni Laplace, ganun ba? Hindi pala kayo magkasundo. Pero sa kanyang isip na wala naman talaga siyang pakialam as long na magagawa niyang maging busy si Luis sa kanya. Subalit may liwanag siyang napansin mula sa kanyang paanan at sandamakmak na parang blood magic ang ginamit ni Luis. Subalit kahit ganun pa man ay nagawang makaiwas ng payaso. Tanong ni Laplace na ano ba ang bagay na yun at sagot ni Luis na kung nagawa itong maiwasan ni Laplace ay hindi niya ito pwedeng maliitin. At sagot ni Laplace na nagpipigil lamang daw pala si Luis at naghihintay ng pagkakataon para siya ay maging pabaya upang tapusin siya sa isang tira lamang. At sagot ni Luis na hindi niya itinatanggi ang bagay na yun pero sa palagay niya ay mananalo pa rin siya sa laban kahit hindi niya gawin ang pasurpresang pag-atake. Sa isip ni Laplace na ang ginamit ni Luis ay siyang application ng Blood Ray ni Roy pero mas pinalakas at mas pinabilis ito. At sinabi muli ni Luis na sa palagay niya na ito na ang tamang oras upang wakasan na ang buhay ng payaso. Sa paggamit ni Luis ng kanyang kapangyarihan ay direktang tumama ito kay Laplace kung saan nagawa nitong wasakin ng pader sa lugar at pagkatapos noon ay sinabi ni Luis na dati ay isang katauhan lamang silang dalawa ng kanyang kapatid na si Roy. Matagal ng panahon ng nakalipas ay may isang hari ng mga vampira ang kinatatakutan ng lahat at mas kilala siya bilang Bloody Lord, isang nilalang na malupit at gusto ng kaguluhan. Dahil walang sino man ang kayang magbantay sa vampirang ito, ang Demon Lord na si Luminous ay hinati ang kanyang katauhan sa dalawa upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang lugar at ang isa ay naging Holy Emperor ng Lobilius habang ang isa naman ay naging proxy ni Luminous bilang Demon Lord. Dahil daw sa pagkamatay ni Roy ay nagawa ni Luis na maibalik ang totoo niyang kapangyarihan kung kahit wala daw pag-asa si Laplace na manalo sa kanya. At sagot naman ni Laplace na yun pala ang dahilan kung bakit mas malakas si Luis kaysa kay Roy pero sa kasamaang palad ay hindi siya nagawa nitong patayin. Humiyaw si Laplace kay Putman na sapat na ang ginawa nito at mag-ready sa kanilang susunod na gagawin at sagot ni Putman na oo gagawin ko na ang bagay na yon. At sa sumunod na eksena ay nagpasabog si Putman ng usok para hindi sila makita at nagawa nilang makatakas kila Gunter at Luis. Habang tumatakbo ang dalawa ay naisip ni Laplace na kahit ibuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay mahihirapan siyang kalabanin sila Luis at Gunter at
at maaari rin daw mapatay si Putman kung ipagpapatuloy nila ang laban, kung kaya't sinabi niya kay Putman na sapat na ang kanilang ginawang diversion at maaari na silang umalis sa lugar na ito. Pinakita namang nagsimula na ding umatake si Mariang Palad kay Luminous, pero sa pagganti ni Luminous ay sapul na sapul si Maria. Si Maria ay kilala bilang the Holy Woman at nang mamatay daw ito ay labis ang kalungkutan na naramdaman ni Granville dahil alam niya sa kanyang sarili na sobra-sobra ang pagmamahal ni Granville para kay Mariang Palad. Pero ngayon daw ay pinapalaban ni Granville si Maria sa kanya, kung saan gumamit pa ito ng pinagbabawal na maika upang buhayin ito mula sa pagkamatay. Pero ang totoo ay para itong buhay na manika na wala namang sariling kaisipan. Makikita daw na ganito kalaki ang resolve ni Granville ngayon at sigurado siyang hindi lamang ito ang forbidden magic na ginamit ni Granville dahil makikita naman na iba't ibang skill ang ginamit sa kanya ni Mariang Palad, pero mahina pa din naman ito para sa kanya. Kaya naman sa sumunod na eksena ay binutas ni Luminous ang dibdib ni Maria kung saan nagsani ng kanyang kamatayan at bibigyan niya raw ito ng tamang paglilibing pagkatapos ng kaguluhan. Babalik na daw sila sa chamber dahil hindi nila pwedeng hayaang iwanan ng matagal ang kabaong at tanong niya kung nasaan na raw ba ang mga payaso at sagot ni Gunter na nagawa silang takasan nito, pero sa ngayon daw ay inahabol sila ni Luis. Kailangan niya raw kausapin si Granville, pero laking gulat niya nang makita niya ang kabaong na naka-open at nang ito'y kanyang lapitan ay nakita niyang wala na itong laman, pero imposible naman daw na makuha ito ng iba. Siya lamang daw ang tanging nilalang na makapagtatanggal ng selyo sa kabaong at kung sino man daw ang gumawa nito ay maaaring magkaparehas sila ng galing at napagtanto na ito daw pala ang totoong layunin ni Granville. Sa kanyang isip na kailangan niyang kumalma dahil kapag siya ay nagpadalos-dalos ay maaaring makapagdesisyon siya ng mali, pero dahil sa sobrang galit ay hindi niya napigilan ng sarili at umiyaw ito ng malakas para kay Granville dahil matitikman daw ng matanda kung paano siya magalit ng todo. Tinawag niya si Gunter at tinutusan nito na hanapin ang mga nangimasok sa kanila at sa pagsunod ni Gunter ay naramdaman niya ang matinding galit na nararamdaman ngayon ni Luminous. Sa isip ni Luminous na hindi ito sapat dahil sobrang halaga ng arc na yun dahil binigay ito ng isang kaibigan kung saan trabaho niya na protektahan ito hanggang sa dumating ang tamang oras. Pinakita naman ang harap ng katedral kung saan patuloy pa din ang labanan habang si Hinata ay patuloy din kinakalaban si Granville, habang sa isip ni Rimuru na sa palagay niya ay nagets na ni Leo na si Granville ang may pakana ng lahat, pero tanong niya kung nagets daw kaya talaga ni Leon ang nais niyang iparating. Base daw kasi sa atake ni Leon ay masyado itong matalim para masabing warm up lamang dahil tila ba nais talaga siyang patayin ito, at kung hindi raw dahil sa tulong ni Raphael Sensei ay siguradong napahamak na siya ngayon. Hindi lamang daw yun ang kanyang inaalala dahil simula pa kanina ay nakakaramdam siya ng pagyanig sa ilalim ng lupa, at kung may nangyayari man daw sa ilalim ay siguradong may kinalaman dito si Luminous base na din sa hindi nito pagpapakita. Biglang nag-report si Raphael Sensei na may nasasagap siyang malakas na magic sa ilalim ng lupa, at pagkatapos noon ay isang malakas na power ang bumutas sa lupa kung saan napatingin si Leon at Rimuru. Ganun na din si Hinata habang si Granville ay napangiti naman. Paggalit na sabi ni Luminous na mukhang seryoso na daw ngayon si Granville na siya ay kalabanin, at sagot ni Granville na maganda ang ginawa ni Luminous dahil kahit ang kanyang alagad ay hindi siya nagawang magiba nito dahil si Maria daw ang kanyang masterpiece kung saan binigyan niya ito ng kapangyarihan na galing sa kapangyarihan ng pinakamagagaling na taga-ibang mundo. Isang tanga daw si Granville dahil kahit ilang imitation pa ang gawin nito ay hindi siya magagawang talunin ng isang manika na wala namang sariling pag-iisip, at sa lahat daw ng tao ay si Granville raw dapat ang higit na nakakaalam ng bagay na yon, at sagot ng matanda na oo naman, alam ko ang bagay na yon. Kaya tanong muli ni Luminous na kung alam mo pala ay ano ang balak mo sa manikang ito at bakit patuloy mo pa rin ginagambala si Maria kahit matagal na itong patay. Sagot ni Granville na kailangan niya daw kasi si Maria para sa eksaktong pagkakataon na ito, at sa pagtanggal ng kanyang gloves ay biglang nag-ilaw ang katawan ni Mariang Palad kung saan naging liwanag ito at nahigop ni Granville, at pagkatapos ng kanyang paghigop ay nagliwanag ng matindi ang katawan ng matanda. Ngayon ay naiintindihan na ni Luminous kung ano ang nangyayari dahil kinuha daw ni Granville ang lahat ng love energy na binigay niya at inilagay kay Maria, habang report naman ni Raphael na labis ang pagtaas ng magic ni Granville sa mga oras na ito. Sa isip naman ni Rimuru na hindi na siya kailangan pang paalalahanan ni Raphael dahil sigurado siyang ito ang itsura ni Granville noong kanyang kabataan, dahil ang Granville na nasa kanyang harapan ngayon ang hero na kilala ng lahat noong kanyang kalakasan. So dito na nagtatapos ang chapter 142 at siguradong malupit ang labanang magaganap sa next chapter na siguradong sasali na si Luminous sa laban o kaya pagtutulungan ni Hinata at Luminous ang Prime Granville para madali itong talunin. Kaya naman magkita-kita na lamang tayo sa susunod
susunod na buwan para sa Chapter 143. Goodbye!